Sa aming ika-negatibo 25 anibersaryo ng kasal, ang aking asawa ay nagbigay sa akin ng mga papel ng diborsyo sa halip na regalo. Sapat na ang 25 taon, anya sa harap ng lahat ng bisita. Gusto ko na mas bata, at kailangan mong umalis sa kondo bukas. Tila nakalimutan niya na regalo sa akin ng aking mga magulang ang kondo na iyon. Ang kanyang ina, si Consuelo Pineda, ay tahimik na ngumiti. Tumayo ako, kinuha ang mikropono, at nagsabi ng isang bagay na nagpatahimik sa kanya. Nang gabing iyon, nagising si Norma Santos sa mga bulungan mula sa likod ng pinto ng kwarto. Ang kanyang asawa, si Diego Pineda, ay muling nasa telepono kasama ang kanyang ina ng 3:00 ng madaling araw. Kakaiba ang pagkasabik sa kanyang boses. Si Norma ay nanatiling tahimik sa dilim, nakakuha ng mga bahagi ng usapan. Kailangang tama ang paggawa natin nito, sabi ni Diego. Hindi siya maghihinala. Siyempre hindi, anak, sagot ng kanyang ina. Napatigas si Norma. Ano ang lihim nilang binabalak? At bakit ngayon? Ilang linggo na lang bago ang kanilang mahalagang anibersaryo. Lumagitik ang sahig nang bumalik si Diego sa kwarto. Mabilis na ipinikit ni Norma ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na natutulog. Maingat siyang humiga. Ngunit ramdam ni Norma ang paninigas ng kanyang katawan. Hindi mapakali. Kinaumagahan, kakaiba ang pakiramdam. Hindi natural ang pagiging malambing ni Diego. Norma, mahal ko, sabi niya, hinahalikan ng pisngi. Amoy mamahaling pabango siya. Paano kung pumili tayo ng restauran para sa anibersaryo natin ngayon? Gusto ko perpekto ang lahat. Nagtaas ng kilay si Norma. Sa 25 taon ng kasal, hindi kailanman naging ganito ka-energetic si Diego sa pagdiriwang ng pamilya. Siya ang laging nag-ayos ng lahat. At si Diego ang laging naghahanap ng mali. Sige, maingat niyang sagot. Pinapanood siyang nagmamadaling umalis sa trabaho. Nasa nightstand ang cellphone ni Diego. Nagilaw ang screen dahil sa notifikasyon. Hindi napigilan ni Norma na tingnan. Isang paalala sa kalendaryo. Tawagan si S ng 11 oras ng umaga. Sino ang S sa contacts mo? Tanong niya habang dinidiligan ang mga halaman sa bintana. Biglang humarap si Diego. Saglit na nakita ni Norma ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis siyang kumalma. Si Santos, kasamahan sa Cebu. Kinokonsulta ko lang sa isang issue sa trabaho. Kasinungalingan. Kilalang-kilala ni Norma ang kanyang asawa. Kapag nagsisinungaling, palaging kumikibot ang kaliwang mata niya. Tulad ngayon. Ganun. Sagot niya na may ngiti. Ngunit sa loob, humigpit ang kanyang dibdib. Pagkaalis ni Diego, tumayo si Norma sa bintana. Tinititigan ang kulay abong kalangitan ng Oktubre sa Quezon City. 25 taon, isang kapat na siglo, nagkakilala sila sa kolehiyo. Siya ay isang matalinong estudyante ng accounting. Siya ay isang umuusbong na manager. Nagpakasal sila dahil sa pag-ibig, nangangarap ng mga anak at malaking pamilya. Ngunit hindi dumating ang mga anak. Walang nakitang mali ang mga doktor. Pero hindi nangyari ang himala. Mahira itong tanggapin ni Diego. Lalo na nang magsimulang magkomento si Consuelo tungkol sa mga apo. Sa paglipas ng panahon, tinanggap nila ang kawalan ng anak at nakatuon sa mga positibo. Mas maraming oras para sa kanilang sarili, para sa paglalakbay, at para sa karera. Ngunit may mahalagang nagbago sa pagitan nila. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang isipan. Naroon si Consuelo Pineda, ang kanyang biyenan, na may malamig na ngiti. Norma, mahal, sabi niya, pumasok sa kondo nang hindi hinintay ang imbitasyon. Kumusta ka? Naghahanda ka na ba para sa party? Palaging itinuring ni Consuelo si Norma ng may labis na kagandahang asal. Ngunit may malaking distansya. Sa 25 taon ng kasal, ni minsan ay hindi siya tinawag na anak. Dahan-dahan pero sigurado, sagot ni Norma, inakay siya sa sala. Gusto ni Diego magdiwang sa restauran. Maganda iyon, masiglang sagot ni Consuelo. Isang kagalang-galang na lugar na may mga bisita. Ang paggawa ng lahas sa bahay ay hindi nagpapakita kung gaano kahalaga ang petsa. Sinimulan niyang tingnan ang sala na parang sinusuri ito. Alam ni Norma ang tingin na iyon. Palagi siyang napaparamdam na mas malaki at mas maganda ang dekorasyon ng suburban mansyon ni Consuelo. By the way, Norma, mahal, sabi ni Consuelo, umupo sa armchair. Naisip ko ang tungkol sa hinaharap. Hindi na masyadong bata si Diego. Siya ay 53 at wala tayong mga apo. Hindi ba magandang ideya na magsulat ng testamento para sa mga apo, kung sakali? Naramdaman ni Norma ang lamig. Anong mga apo? Sagot niya. Wala kaming anak. Kung gayon, para sa aking mga pamangkin. Sabi niya na parang walang halaga, kumaway ang kamay.
May dalawa akong pamangkin, mabubuting lalaki, nag-aaral, nagtatrabaho. Kung hindi natin gagawin, kukunin ng gobyerno ang lahat. Dahan-dahang inilapag ni Norma ang kanyang tikop sa mesa. At nasaan mo itinatago ang mga papel ng kondo? Biglang tanong ni Consuelo na parang simpleng pag-iisip. Iniisip ko lang ang kinabukasan ng mga bata. Ang mga pamangkin, ang mga kabataan. Doon na naintindihan ni Norma ang subtext. Nasa safe ang mga iyon. Tuyo niyang sagot. Pero bakit mo tinatanong? Wala lang, para lang malaman. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Magandang malaman kung nasaan ang mga bagay. Nang umalis na si Consuelo, napaupo si Norma sa katahimikan. Pinagsama-sama ang mga piraso. Ang tawag sa gabi, ang kakaibang pagiging malambing ni Diego. At ngayon ang mga nakatutok na tanong ni Consuelo tungkol sa titulo ng bahay. Unti-unti, nabubuo ang puzzle. At hindi niya gusto ang larawan. Pumunta siya upang tingnan ang komputer ni Diego. Hindi kailanman nagbago ang kanyang password dati. Palagi siyang gumagamit ng simpleng K, ang petsa ng kanilang pagkikita. Ngunit hindi ito gumana ngayon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa 25 taon, hindi kailanman nagkaroon ng lihim sa kanya si Diego. Sinubukan niya ang kanyang kaarawan. Wala. Sinubukan niya ang sa ina nito. Wala rin. Pagkatapos ay naisip niyang subukan ang petsa ng kanilang kasal. Ngunit baligtad. Gumana ito. Nabuksan ang history ng browser. At ang nakita niya ay nagbigay sa kanya ng buhol sa tiyan. Paano magdiborsyo kapag may mga shared assets? Mga karapatan ng asawa sa paghahati ng ari-arian. Legal na payo para sa paghihiwalay. Siya ay naghanap ng lahat ng ito sa nakalipas na 2 linggo. Nang may nanginginig na mga daliri, siya ay nag-scroll sa bawat pahina. Paano panatilihin ang kondo sa isang diborsyo? Mga legal na trick para sa paghahati ng assets. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang kaibigan na si Carmina. Norma, hindi ka makapaniwala sa nakita ko. Si Diego. Nakita ko siya sa isang jeweler sa SM Megamall kasama ang isang batang babae. Tinitingnan nila ang mga singsing. Siya ay nakayakap sa kanya. Hinintay siya ng mahigpit na parang wala lang. Ano ang hitsura niya? Mahinang tanong ni Norma. Mga 30, blonde, maayos na maayos, nakasuot ng mamahaling coat, maganda, pero mukha siyang mababaw. At sila ay napaka-obvious na malambing. Okay ka lang, Norma. Nagsinungaling si Norma. Okay lang ang lahat. Pero walang okay. Nang gabing iyon, bumalik si Diego na may isang bouquet ng mga rosas at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Para sa aking one and only true love, sabi niya nang may kumpiyansa, hinahalikan ang kanyang mga labi. One and only. How ironic, naisip ni Norma. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa ating hinaharap. Napatigas si Diego. Ito ay banayad, ngunit nakita niya ito. Pag-usapan ng ano? Tanong niya, binuksan ang tea, nagpapanggap na naabsorb sa programa. Okay naman ang lahat, di ba? Ang anibersaryo ay sa 1 linggo. Naroon ang lahat ng ating mga kaibigan. Huwag nating sirain ang mood sa mga seryosong paksa. Mag-uusap tayo pagkatapos ng party. Okay. Pagkatapos ng party. Ibig sabihin may malaking plano para sa party mismo. Tumango si Norma, nagpapanggap na sumasangayon. Ngunit naramdaman ang malamig na pakiramdam sa loob. Pagkatapos ng 25 taon, kilalang-kilala niya ang kanyang asawa. Siya ay naghahanda ng isang bagay ng kalmado at malamig na kinabibilangan ng kanyang ina at sigurado ring isang abogado. Ang hindi alam ni Diego ay may alas si Norma sa kanyang manggas. Isang bagay na maaring sirain ang lahat ng kanyang plano. At sa ngayon, wala siyang balak sabihin sa kanya ng kahit ano. Kinabukasan, nagising si Norma na may buhol sa tiyan, na parang isang trahedya ang nangyari kahapon, at siya ay natututo pa lamang na makipamuhay dito. Maaga siyang umalis ng walang almusal. May meeting ako, sabi niya. Meeting? Mapait na naisip ni Norma. Alam niya eksakto kung sino ang meeting na iyon. Sa alas negatibo, 11 ng umaga, tumunog ang telepono sa bahay. Nakalimutan ni Diego ang kanyang cellphone. Iniwan itong nakapatong sa kusina. Hindi sinagot ni Norma, ngunit naitala ng unswearing machine ang mensahe. Si mama ito. Kinausap ko si G. Mendoza. Lahat ay maaaring ayusin. Ang mahalaga ay hindi siya maghihinala hanggang sa huling sandali. Tawagan mo ako kapag libre ka. Mendoza, ang umano'y kasamahan sa Cebu. Ngayon lahat ay may saysay. Naramdaman ni Norma na gumuho ang lupa sa ilalim niya. 25 taon. Isang kapat na siglo sa tabi ng lalaking ngayon ay nagpaplano ng kanyang pagtataksil, na parang papel sa opisina.
Lumapit siya sa cellphone ni Diego. Kinailangan nito ng 6 na digit na code. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang pagkikita. Setyembre 1, 1999. Hindi. Sinubukan niya ang kaawan ni Consuelo. Wala. Pagkatapos ay naalala niya ang blonde mula sa jeweler. Sinabi ng kanyang intuisyon na subukan ang Marso 8, International Women's Day. Gumana ito. Ang kaawan ng kalaguyo. Kinumpirma ng mga text ang lahat. Sofia, mahal ko, kaunti pang pasensya. Pagkatapos ng anibersaryo, malulutas na ang lahat. Magiging atin ang kondo. Sabi mo magsasama tayo bago mag-New Year. Pagod na akong magtago. Mahal ko, lahat ay ayon sa plano. Inasikaso na ni Mama ang mga bagay. Wala ni isang hinala si Norma. Sabi ni Mendoza, kung gagawin natin ito ng tama, kalahati lang ang makukuha niya. Mapapanatili ko ang kondo. Napaupo si Norma sa upuan. Nanginginig ang mga kamay. Pinaplano nila ang kanyang buhay na parang siya ay isang pangalawang kamay na ari-arian. Si Diego, ang kanyang ina, ang abogado na si Mendoza, ang kalaguyo na si Sofia, lahat ay magkakasama sa isang bitag kung saan siya ang biktima. At ang pinakamasama ay darating pa. Hoy, Mama! Sigurado ka bang pareho kaming nakapangalan sa titulo ng kondo? Baka naman swertehan tayo at akin lang ito. Anak, nakita ko ang mga kopya noong binili ninyo. Pareho ang mga pangalan ninyo rito. Pero sabi ni Mendoza, may mga paraan. Ang mahalaga ay pumirma siya ng waiver. At kung ayaw niyang pumirma, mapipilitan siyang pumirma. Pagkatapos ng gagawin natin sa kanya sa party, wala siyang ibang pagpipilian. Ano ang plano nilang gawin sa kanya? Naramdaman ni Norma ang pagtaas ng kaba sa kanyang lalamunan. Sila ay magpapahiya sa kanya sa harap ng lahat. Mag-aakusa ng isang bagay. Nang hindi nag-aksaya ng oras, kinopya niya ang lahat ng mahahalagang mensahe sa kanyang sariling telepono at ibinalik ang telepono ni Diego kung saan niya ito natagpuan. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng tulong. Tumawag siya kay Aida Cruz, ang kanyang kaibigan sa kolehiyo. Ngayon ay isang abogado ng pamilya. Hindi sila madalas mag-usap, ngunit nanatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan. Norma, sabi ni Aida nang sagutin niya. Matagal nang hindi tayo nagkakausap. Kumusta ka? Pwede ba tayong magkita ngayon? Tanong ni Norma, sinusubukang maging kalmado. Kailangan ko ng konsultasyon. CJ, libre ako ng -6. Dumaan ka sa opisina at mag-uusap tayo. Ang opisina ni Aida ay nasa sentro ng lungsod sa isang modernong high-rise. Sinamahan niya si Norma ng yakap, ngunit agad na napansin ang tensyon. Umupo ka. Sabihin mo ang lahat. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Norma. Sabihin na lang natin na may problema ang isang kakilala ko sa kanyang asawa. Gusto niya ng diborsyo, pero itinatago ito, at mukhang nagsiset siya ng bitag. Tinitigan siya ni Aida. Sigurado ka bang ito ay isang hypothetical na kakilala, Norma? Tahimik si Norma ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ang lahat. Ang mga tawag sa gabi, ang mga mensahe sa telepono. Si Sofia, ang pakikipagsabuatan ng kanyang biyenan, lahat. Nakinig si Aida. Paminsan-minsang nagtanong para sa klarifikasyon. Naiintindihan ko, sabi niya sa wakas. Seryoso ito, pero hindi ka nawawalan. Ang magandang balita ay kumilos ka sa tamang oras. Sabihin mo sa akin tungkol sa bahay. Kailan ninyo ito binili? Sino ang nakapangalan sa titulo? Pareho kaming nakapangalan noong 2005. Pantay na bahagi. May formal kang trabaho. Ako ang controller sa Alliance Development Group. 15 taon na ako roon. At ang weekend cabin ay pareho rin naming pangalan. Pero hindi ito masyadong mahalaga. Ang kondo ang pangunahing asset. Nagtala si Aida ng mga tala. Norma, hindi nila maaaring gawin ang kahit ano sa iyo kung mananatili kang malinaw ang isip. Sa diborsyo, ang bawat isa ay tumatanggap ng kung ano ang legal na kanila. Walang makakapilit sa iyo na i-waive ang iyong bahagi. Pero malinaw na may maruming plano sila. Gusto nilang ilagay ka sa mahinang emosyonal na posisyon. Isang eskandalo, isang akusasyon, isang bagay na makakasira sa iyo. Kailangan mong maging handa. Paano ako maghahanda? Magtipon ng ebidensya. Kumuha ng mga larawan ng mga mensahe. Mag-record ng mga pag-uusap kung kaya mo. Ilipat ang ilan sa pera sa isang account na sa iyo lamang. Pinakamahalaga, huwag ipaalam sa kanila na alam mo ang ginagawa nila. Tumango si Norma. Sa unang pagkakataon sa mga araw, naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa ginhawa. May plano siya. May suporta siya. Salamat, Aida. Magkano ang utang ko sa iyo? Ngumiti si Aida. Wala, girl.
Hindi naniningil ang mga kaibigan. I-update mo lang ako. At tandaan, kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa o walang depensa. Bumalik si Norma sa bahay na determinadong kumilos. Pero ang natagpuan niya, pagdating ay nagkumpirma na nagsimula na ang digmaan. Nasa entrada si Diego, sinusuri ang sarili sa salamin. Mukha kang pagod ngayon, ha? Biglang sabi niya nang hindi siya direktang tinitingnan. Patawad, pero, Norma, medyo napabayaan mo ang sarili mo kamakailan. Tingnan mo, ang pagiging 50 ay hindi katapusan ng mundo. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Pumunta sa GYM, magpatingin sa dermatologist, magpaayos ng kung ano. Nakita ko ang anak ni Carmina ngayon. 30 pero mukhang 25. Napakaayos. At ikaw, alam mo na, inihambing niya siya sa mas batang mga babae. Inihahanda ang entablado upang bigyang katwiran ang kanyang pagtataksil. May meeting ako bukas, biglang anunsyo niya. Sabado, pero buong araw ito. Isa pang date kasama si Sofia. Sage, kalmadong sagot ni Norma. At sa linggo, sasama ako kay mama. Isi-set up ko ang kanyang bagong smart tea. Paggugol ng oras sa pamilya ng traidor. Nang gabing iyon, nang nasa shower si Diego, sinuri ni Norma ang kanilang joint bank account online. Sa nakaang buwan, 1.5 milyong piso ang na-withdraw sa ilang transaksyon. Mga regalo para kay Sofia, mga bayad sa abogado, at kung ano pa. Lahat gamit ang kanilang pinagsamang pera. Naglabas si Norma ng kinakabahang tawa. Ginagamit nila ang sarili niyang pera upang planuhin ang kanyang pagbagsak. Ngunit may alas siya sa kanyang manggas, isang bagay na hindi nila alam. Isang linggo bago, dumating ang isang liham mula sa isang notaryo. Ang kanyang tiyahin Josefina, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama, ay namatay sa Alemanya. Walang anak o asawa. Iniwan niya ang kanyang buong pamana kay Norma, ang kanyang tanging pamangkin. Kasama rito ang isang kondo sa Munich na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Isang bank account na may 28.5 milyong piso. Isa pang luxury investment condo sa Boracay. Kabuuang halaga na higit sa 150 milyong piso. Hindi pa ito sinabi ni Norma kahit kanino. Gusto niyang sorpresahin si Diego sa kanilang anibersaryo. Ngunit ngayon ang pera at ari-ariang iyon ang kanyang kaligtasan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimula magsaliksik kung paano irehistro ang pamana. Ilipat ang mga pondo sa kanyang personal na account at legal na protektahan ang sarili mula sa mga taong nakakakita sa kanya bilang tanga. Akala ni Diego hawak niya ang lahat ng baraha. Ngunit nagsisimula pa lang ang laro. Sa Lunes, nagising si Norma na may malinaw na plano. Una, bumisita siya sa isang notaryo. Ngunit hindi ang humawak sa kaso ng kanyang tiyahin. Pumunta siya kay G. Perez, isang lumang kakilala, isang abogado ng real estate na tumulong sa kanila sa pagbili ng kondo mga taon na ang nakalilipas. Norma Santos, ilang taon na ba? At kamusta si Diego Pineda? G. Perez, isang matandang ginoo, binati siya ng ngiti. G. Perez, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya, pumasok sa kanyang opisina. Ngunit kailangang striktong confidential ito. Sumeryoso ang mukha ng abogado. Umupo ka. Nakikinig ako. Naalala mo ba ang aming kondo sa Timog Avenue sa Quezon City? Ikaw ang gumawa ng titulo noong 2005. Siyempre, isang magandang unit sa isang magandang gusali. Naalala mo ba kung sino ang unang bumili nito? Ibig ko sabihin, saan galing ang pera? Kumunot ang noo ni G. Perez, binuksan ang isang lumang file, at naghanap saglit. Narito na, isang hindi pangkaraniwang kaso. Ang pera ay direktang galing sa account ng iyong mga magulang, at sa deed of gift, ikaw ang nakalistang tanging tatangga. Si Diego ay idinagdag 2 buwan pagkatapos bilang iyong asawa. Naramdaman ni Norma ang init sa kanyang dibdib. Kaya, formal na, ito ay isang premarital asset. Formal na. Iniregalo ito sa iyo ng iyong mga magulang bago lumitaw ang pangalan ni Diego sa mga dokumento. Sa kaso ng diborsyo, iyon ang makakagawa ng lahat ng pagkakaiba. Maaari lamang siyang mag-claim ng isang bagay kung mapatunayan niyang namuhunan siya sa mga pangunahing pagsasaayos. Bahagyang ngumiti si Norma. Hindi kailanman gumastos ng kahit 1 sentimo si Diego sa kondo. Siya ang gumawa ng lahat. Maaari mo ba akong bigyan ng dokumentong nagkukumpirma? Siyempre. Bumalik ka bukas ng hapon. Magiging handa na ito. Pag-alis sa opisina, iba ang pakiramdam ni Norma. Pagkatapos ng maraming araw, sa wakas ay naramdaman niya ang lakas, protektado. Ngunit ang naghintay sa kanya sa bahay ay nagpabigla sa kanya. Isang courier ang naghatid ng makapal na envelope mula sa Alemanya. Ang mga pinal na papel para sa pamana ni tiyahin Josefina.
Binasa ni Norma ang mga linya sa tulong ng isang buod. Isang kondo sa Munich na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Isang bank account na may 28.5 milyong piso. At ang luxury investment condo sa Boracay. Higit sa 150 milyong piso sa kabuuan. Napaupo siya sa sala. Siya ay ngayon isang mayaman, independenteng, malayang babae. Ngunit hindi dapat malaman ni Diego. Hindi pa. Tumunog ang kanyang telepono. Si Diego yon, ang boses ay labis na masaya. Norma, mahal ko, naisip ko, paano kung talagang ipagdiwang natin ang ating anibersaryo? Mga kasamahan, kaibigan, lahat. Bakit ganoon kalaki? Bakit? Ito ay 25 taon. Isang silver anniversary. Gusto ko makita ng lahat kung gaano kaperpekto ang pamilya natin. Napakasinungaling. CJ, kalmadong sabi ni Norma. Kung ano ang sabihin mo. Perpekto. May meeting ako sa mga partner. Mag-uusap tayo mamaya. Mga partner. Alam ni Norma kung ano ang ibig sabihin yon. Sa hapon, dumating si Consuelo Pineda na may regalo. Norma, mahal, sabi niya sa matamis na boses, inaabot ang isang envelope. Ito ay mula sa akin para sa iyo. Ito ay isang konsultasyon sa isang mahusay na abogado ng pamilya. Para lang sa kung sakali, hindi mo alam. Binuksan ni Norma ang envelope, isang business card, Mendoza at Asosasyon, Diborsyo at Batas ng Ari-Arian, na may tala. Libreng konsultasyon anumang oras. Ang kapal. Binibigyan nila siya ng konsultasyon sa mismong abogado na nagpaplano ng kanyang pagtataksil. Salamat. Tuyo na sabi ni Norma. Napakabuti. Nag-aalala ako sa iyo, anak. Anak. Sa unang pagkakataon sa 25 taon, tinawag siya ng kanyang biyenan na anak bago siya saksakin sa likod. Pagkaalis ni Consuelo, nagsimulang maglinis si Norma. Sa isa sa mga jacket ni Diego, nakita niya ang isang gusot na card. G. Mendoza, Batas ng Pamilya, Diborsyo, Paghahati ng Ari-Arian, Sustento. Ang parehong abogado, ang parehong plano. Bumalik si Diego ng gabing iyon. Masaya at amoy mamahaling pabango. Niyakap niya si Norma. Lahat ay handa na. Menu ng restauran, mga bisita. Ito ay magiging hindi malilimutan. Tinitigan siya ni Norma ng malamig. Tama siya. Ito ay magiging hindi malilimutan. Hindi lang sa paa ang inaakala niya. Anong pabango ang suot mo? Hindi yan sa iyo. Nag-alinlangan siya. Sumakay ako sa elevator kasama ang kapitbahay. Malakas ang pabango niya, at dumikit ito sa jacket ko. Isa pang kasinungalingan. By the way, sabi niya, lumakad patungo sa bintana. Sa anibersaryo, magbibigay ako ng espesyal na talumpati tungkol sa ating buhay at mga plano sa hinaharap. Anong mga plano? Makikita mo. Isang sorpresa. Isang sorpresa. Naramdaman ni Norma ang lamig. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Bandang 2:00 ng madaling araw. Narinig niya ang bulungan. Si Diego ay nasa telepono sa hallway. Bumangon siya ng tahimik at idinikit ang kanyang tainga sa pinto ng kwarto. Mama, perpekto ang lahat. Nakabook na ang restaurant. Kumpirmado ang mga bisita. Pagkatapos ng toast, mangyayari na lang ang lahat. Sigurado ka bang hindi siya maghihinala? Paano siya maghihinala? Siya ay naive na parang bata. Palagi siyang nagtitiwala sa akin. At hanggang ngayon. At kung ayaw niyang pumirma ng mga papel, mapipilitan siyang pumirma. Pagkatapos ng sasabihin ko sa kanya sa harap ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian. Makikita ng lahat kung ano talaga siya. Alam mo. Hindi ba mas maganda na gawin ito ng pribado sa bahay ng walang eksena? Hindi, Mama. Kailangang sa harap ng lahat. Sa ganoong paraan, hindi siya makakagawa ng eksena o makakahingi ng paliwanag. Diretso siyang uwi, at naroon na si Mendoza na may mga papel. Mabilis, malinis, at walang drama. At alam na ni Sofia. Siyempre, pupunta pa siya sa anibersaryo. Gusto ko siyang ipakilala sa mga kasamahan ko. Ipapakilala ko siya bilang bagong assistant ko. Malupit ka. Hindi yan kalupitan, Mama. Ito ay pagiging praktikal. Sapat na ang 25 taon. Karapat-dapat din akong maging masaya, kahit nasa kapinsalaan niya. Bumalik si Norma sa kama, ngunit hindi makatulog. Kaya naroon din si Sofia sa party. Saksihan niya ang pagpapahiya sa kanyang karibal, at pagkatapos ay kunin ang kanyang lugar sa tahanan. Iyon ang akala nila. Sa umaga, pumunta si Norma sa bangko. Nagbukas siya ng personal na account at inilipat ang kalahati ng pera mula sa joint savings. Kung gusto ni Diego na ipagpatuloy ang paggastos sa kanyang kalaguyo, gagawin niya ito gamit ang kanyang kalahati. Pagkatapos,
Pumunta siya sa abogado para sa dokumentong nagkukumpirma na ang kondo ay kanya mula bago ang kasal. Susunod, pumunta siya sa trabaho. G. Bautista, sabi niya sa kanyang boss, pumasok sa kanyang opisina. Maaari ko ba kayong kausapin? Siyempre, Norma Santos, okay ba ang lahat? Okay pa naman ang lahat sa ngayon. Gusto ko lang ipaalam na malapit na akong pumasok sa isang mahirap na personal na yugto. Diborsyo. Tanong niya, kumunot ang no. Seryoso. Akala ko solid kayong dalawa. Inimbitahan mo pa nga ako sa inyong anibersaryo. Kaya nga gusto ko kayong bigyan ng babala. Kung magkamali ang mga bagay, umaasa akong maasahan ko ang inyong suporta. Hindi maapektuhan ang aking trabaho. Ikaw ang pinakamahusay na controller na nagkaroon kami sa 15 taon. Kahit anong mangyari, ligtas ang iyong trabaho. Nang gabing iyon, habang nasa isa pang meeting si Diego, inilabas ni Norma ang mga dokumento ng pamana. Kailangan niya ng malinaw, maayos na plano. Walang nakatira sa kondo sa Boracay. Inupahan ito ni Tiyahin Josefina. Ngunit natapos ang kontrata, 1 buwan na ang nakalilipas. Maaring lumipat doon si Norma pagkatapos ng diborsyo. Sa pera sa bangko ng Alemanya, mayroon siyang pinansyal na kalayaan sa loob ng maraming taon. At pinakamahalaga, ang dokumentong nagpapatunay na ang kondo sa QC ay kanya mula bago ang kasal. Hindi kailanman makikita ni Diego ang darating. Bukas ang anibersaryo. Akala niya siya ang magbibigay ng pinal na dagok. Ngunit siya ang malapit ng mabigla. Inilagay ni Norma ang lahat ng papel sa safe at ngumiti. Huwebes ng umaga, pumunta siya sa konsulado ng Alemanya. Kailangan niyang pormalin ang pamana upang ma-access ang mga account ni Tiyahin Josefina. Ang konsul, isang matandang ginoo na may maayos na balbas. Maingat na sinuri ang mga dokumento. Lahat ay maayos, GNG, Santos. Napakaprudente ng iyong tiyahin. Ang mga bank account ay ma-unlock sa loob ng 1 linggo. At tungkol sa kondo sa Boracay, agad nalilipat ang pagmamay-ari sa iyong pangalan. Narito ang mga papel. Maaari mong gamitin ito ayon sa iyong gusto. Maingat na inilagay ni Norma ang mga dokumento sa kanyang bag. Siya ay ngayon may-ari ng 3 ari-arian, higit sa 50 milyong piso sa cash, at pinakamahalaga sa lahat, kumpletong kalayaan. Sa parehong araw, nagbukas siya ng isa pang account sa Euro upang ihanda ang international transfer. Ang bank advisor, isang batang babae, tinitigan ang mga numero sa mga papel na may malalaking mata. Wow, napakaganda ng nakuha mo sa pamana. Ano? Ngumiti si Norma. Isang kahangahangang babae ang aking tiyahin. Pag-alis sa bangko, naramdaman niya ang pag-alis ng bigat mula sa kanya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan at independensya. Hindi na niya alintana kung ano ang plano ni Diego. Hindi na yon problema niya. Ngunit ang sorpresa na naghintay sa kanya sa labas ng Shangri-La Hotel ay isang matinding dago. Pumunta siya upang tingnan ang mga pag-ayos ng party ng anibersaryo. At sa mismong entrada, isang batang blonde na babae na may mamahaling coat ang nakikipag-usap sa telepono. Mahal ko, hindi ka panipaniwala, sabi ni Sofia sa matamis na boses. Malaki ang ballroom. Ang dekorasyon ay napakaganda. Nangako ka na magkakaroon tayo ng malaking kondo. At naiisip ko na ang pag-host ng mga party doon. Ito ay si Sofia, ang kalaguyo ng kanyang asawa. Ilang metro lang ang layo, masayang nag-usap tungkol sa buhay na magkakaroon sila. Nanatili si Norma, pinapanood siya. Walang duda na maganda siya, mga 30, magandang figura, maayos na buhok, perpektong mga kuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman, malamig at kalkulado. Siyempre, naiintindihan ko na mahirap ang bukas, patuloy ni Sofia. Pero sabi mo pagkatapos ng iyong talumpati, maintindihan niya ang lahat. At naroon ako bilang iyong bagong assistant. Romantiko, di ba? Romantiko ang pagpapahiya sa publiko sa iyong asawa. Lumapit si Norma. Pasensya, alam mo ba kung nasaan ang manager? Humarap si Sofia. Tinitigan si Norma mula ulo hanggang paa na may paghamak. Wala akong ideya, malamig niyang sagot. Hindi ako nagtatrabaho rito. Bumalik siya sa kanyang telepono. May isang babae rito na nagtatanong sa akin. Sige, magkita tayo mamaya. Mahal kita. Isang babae. Ngumiti si Norma sa sarili. Bukas, ang babaeng ito ang maghahatid ng malaking sorpresa. Ang manager ng restaurant, isang mabait na matabang babae. Tinanggap si Norma na may ngiti. Narito ka tungkol sa anibersaryo bukas. Nabayaran na ni G. Pineda ang lahat. Ballroom para sa 100 tao, banquet, live na musika. At magkano ang lahat ng iyon? 2.25 milyong piso.
Hiniling ng iyong asawa ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2.25 milyong piso para sa publiko niyang pagpapahiya. Tumango si Norma. Naiintindihan ko. Maaari ko bang makita ang ballroom? Ang kwarto ay marangya, mataas na kisam, kristal na chandelier, napakalinis na puting mantel, malalaking salamin sa mga dingding. Magkakaroon ng perpektong tanawin ang lahat ng bisita sa palabas. Nasaan ang mikropono para sa mga toast? Tanong ni Norma. Dito sa gitna, sabi ng manager. Iginiit ni G. Pineda na marinig siya ng lahat. Siyempre, para walang makaligtaan sa pagpapahiya. Sa bahay, naghihintay si Diego, kinakabahan, naglalakad na may papel sa kamay. Ah, Norma, sabi niya, mabilis na itinago ang papel. Saan ka galing? Sa restauran, tiningnan ang lahat. Ano ang naisip mo rito? Kahanga-hanga. 2.25 milyong piso para sa isang gabi. Seryoso, hindi ba masyadong mahal yon? Dapat tayong mag-ipon, di ba? Huwag kang mag-alala, sabi niya. Nandyan ang pera. Ang mahalaga ay gumawa ng magandang impresyon sa mga bisita o sa kalaguyo. Nang gabing iyon, dumating si Consuelo Pineda na lubos na nasasabik. Anak, handa ka na ba? Narehearse mo na ba ang iyong talumpati? Siyempre, Mama. Magiging perpekto ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tinapik niya ang balikat niya. Magiging matagumpay ang iyong talumpati. Makikita ng lahat na tama ang desisyon mo. Ang tamang desisyon. Pinanood sila ni Norma mula sa kusina. Ang galit ay lumalaki sa loob. Mama, paano kung mag-eksena siya? Tanong ni Diego. Hindi siya. Kumpiyansang sagot ni Consuelo. Sa dami ng tao, magtitimpi siya. Siya ay isang edukadong babae. Sa bahay nila ito ayusin. At si Mendoza, handa na ba siya? Tapos na ang mga papel. Ang kailangan na lang ay ang kanyang lagda. Pagkatapos ng iyong talumpati, wala siyang pagpipilian. Tahimik na pumunta si Norma sa kwarto at kinuha ang kanyang mga papel mula sa drawer. Lahat ay handa na. Inilagay niya ang lahat ng dokumento sa isang maliit na folder. Ang papel na nagsasabing ang kondo ay kanya mula bago ang kasal, ang mga dokumento ng pamana, at ang statement para sa kanyang bagong bank account. Bukas, babaguhin ng mga dokumentong iyon ang lahat. Kalaunan ng gabing iyon, nang umalis na si Consuelo, nagkulong si Diego sa kanyang pag-aaral. Narinig ni Norma ang kanyang pagre-rehearse ng kanyang talumpati. Bumubulong ng mga salita sa sarili. Lumapit siya sa pinto at nakinig ng mabuti. Mga mahal na kaibigan, ngayon ay isang espesyal na araw. 25 taon na ang nakalilipas. Gumawa ako ng desisyon na tila tama. Ngunit nagpapatuloy ang buhay, nagbabago ang mga tao, at minsan kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na aminin ang iyong mga pagkakamali. Mga pagkakamali. Ang 25 taon ng kasal ang kanyang pagkakamali. Nagpapasalamat ako kay Norma para sa mga taong ito. Ngunit ang katapatan ay humihingi na magsalita ako ng katotohanan. Kami ay magkaibang tao na may magkaibang mga halaga, na may magkaibang mga plano para sa hinaharap, at gumawa ako ng desisyon. Ang natitira ay muffled, ngunit malinaw ang kahulugan. Bumalik si Norma sa kwarto. Wala siyang ganang matulog. Sa umaga, nagising si Diego na maganda ang mood. Norma, sabi niya, inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ngayon ay isang magandang araw. Ang ating anibersaryo. Hindi lang iyon, sabi niya, kakaiba ang ngiti. Bukas magbabago ang iyong buhay at gayon din ang akin. Ganap. Ganap. Makikita mo. Mabibigla ka. Mabibigla. Pwede ba akong magtanong? Sage. Ano iyon? Minahal mo ba talaga ako? Totoo. Natigilan siya. Hawak ang kurbata. Ang kakaibang tanong. Bakit mo tinatanong iyan sa ganitong mahalagang araw? Kuryoso lang. Siyempre minahal kita. Sabi niya nang hindi siya tinitingnan. At mahal pa rin kita sa aking sariling paraan. Sa kanyang sariling paraan. Tulad ng isang taong nag-aalaga ng lumang muebles na nagsilbi na sa layunin nito. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Norma. Sa buong araw, si Diego ay abala, tumatawag sa restauran, tinitingnan ang listahan ng bisita, nagbibigay ng mga utos. Sa gabi, siya ay malinaw na kinakabahan. Handa ka na ba, Norma? Tumayo siya sa harap ng salamin na may bagong eleganteng dark blue na damit na binili lalo na para sa araw na ito. Handa. Kung gayon, tara na. Oras na upang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan. Kinuha ni Norma ang kanyang purse kung saan naroon ang mga dokumento. Oras na upang malaman ng lahat ang katotohanan. Hindi sila nag-usap sa biyahe. Si Diego ay kinakabahan.
nagdudrum ng kanyang mga daliri sa manibela. Pinanood ni Norma ang mga ilaw ng lungsod sa bintana. 25 taon na ang nakalilipas. Sila rin ay nagbiyahe ng tahimik patungo sa korte. Ngunit ang katahimikan noon ay isa ng kasabikan at pag-ibig. Ngayon, ito ay ang katahimikan bago ang laban. Norma, sabi ni Diego nang makarating sila sa hotel. Kahit anong mangyari ngayon, gusto kong malaman mo na nais ko ang pinakamabuti para sa iyo. Ang pinakamabuti. Napakamalupit na panunuya. Salamat, sagot niya na may seren ng ngiti. At nais ko rin na matanggap mo eksakto kung ano ang nararapat sa iyo. Ang ballroom sa Shangri-La Hotel ay kumikinang. 100 bisita ang nakaupo sa mga bilog na mesa na may puting rosas at gintong kandila. Sa pangunahing mesa nakaupo ang mga host. Ngumiti si Norma at tinanggap ang mga pagbati. Ngunit sa loob ay tensyonado siya. Darating ang dagok anumang minuto. Norma, napakaganda mo ngayon, sabi ni Marina, isang katrabaho. 25 taon na magkasama. Napaka-romantiko. Sabi ni Norma, tumitingin sa paligid. Napaka-unexpected. Lahat ng ito. Sa isang sulok ng kwarto nakatayo si Sofia, ang kalaguyo ni Diego. Ipinakilala siya bilang kanyang bagong marketing assistant. Bata, maganda, sa napakamahal na damit. Kalmado siyang nakikipag-usap sa ilang kasamahan na parang walang mali. Diego Pineda, binabati kita sa inyong anibersaryo. Sabi ni G. Miguel Bautista, ang sinang kumpanya ni Diego. Bihira ang makakita ng ganitong matibay na mag-asawa. Salamat, G. Bautista, sagot ni Diego, nakipagkamay. Ngayon ay isang espesyal na araw. Naghanda pa nga ako na napaka-espesyal na talumpati. Isang talumpati. Nanuyo ang lalamunan ni Norma. Si Consuelo Pineda ay nagpunta mula sa mesa patungo sa mesa na tumatanggap ng mga papuri para sa kanyang mabuting anak at ang ideal na asawa na mayroon siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasiyahan. Alam niya kung ano ang malapit nang mangyari. Sa isang maliit na mesa sa likod, nakaupo ang isang lalaki sa kanyang 50s sa isang madilim na suite na napakaseryoso. Hindi siya kilala ni Norma, ngunit kinilala niya ang kanyang larawan. Si G. Mendoza, ang abogado. Naroon siya kung sakaling kailangan ng lagda. Mga mahal na bisita, ang boses ng Master of Ceremony ay tumunog sa mikropono. Maaari ko bang hilingin ang inyong atensyon? Si Diego ay nais magsalita ng ilang salita bilang parangal sa kanyang asawa. Tumahimik. Lahat ay humarap sa pangunahing mesa. Tumayo si Diego, kinuha ang mikropono, at ngumiti ng malawak. Mga kaibigan, salamat sa pagpunta rito sa mahalagang araw na ito. Ang 25 taon ay hindi biro. Ito ay isang kapat na siglo kasama ang isang tao. Tumango ang mga bisita, itinaas ang kanilang mga baso. Marami akong naisip tungkol sa aming buhay na magkasama. Patuloy ni Diego. Tungkol sa kung ano ang nagbigkis sa amin, kung ano ang nagpasaya sa amin, at kung ano ang hindi gaanong naging masaya. Napatigas si Norma. Nagsisimula na, naisip niya. At napagtanto ko ang isang napakahalagang bagay. Nagbabago ang mga tao. Ang tila tama noong bata ka ay maaring maging isang pagkakamali sa kalaunan. Lalong tumahimik ang ballroom. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga tao. 25 taon na ang nakalilipas. Pinili ko ang babaeng magiging kasama ko sa buhay. Ginabayan ng mga emosyon ng kabataan. Ngunit tinuruan ako ng buhay na makita ang mga bagay ng mas malinaw. Diego, ano ang pinag-usapan mo? Bulong ni Norma. Ang katotohanan, mahal. Oras na upang itigil ang pagsisinungaling sa ating sarili. Humarap siya sa mga bisita, mas matigas, mas matatag ang boses. Mga mahal na kaibigan, gusto kong maging tapat sa inyo at sa aking sarili. Sa loob ng 25 taon, tiniis ko ang isang buhay kasama ang isang babaeng hindi para sa akin. Isang kulay abong, nakakabagot na babae na hindi marunong maging kapareha ng isang matagumpay na lalaki. Ang ballroom ay nag-alsa ng mga nagulat na bulungan. Diego, nababaliw ka na ba? Sumigaw ang isang tao. Kabaligtaran. Kalmado niyang sabi. Sa wakas ay malinaw ang aking pag-iisip. Kailangang maunawaan ito ni Norma. Tapos na ang aming kasal. Maghahain ako ng diborsyo. Nagulat ang silid. Ang iba ay napasinghap. Ang iba ay hinawakan ang kanilang dibdib. Ang kanyang ina, si Consuelo, ay ngumiti ng may tagumpay. Higit pa rito, patuloy ni Diego, nakakaramdam ng tapang. Gusto ko ng patas na paghahati ng mga ari-arian. Kailangang umalis si Norma sa kondo. Oras na para sa bagong buhay, bagong relasyon. Tumingin siya ng makahulugan kay Sofia, ang blonde, na nakatayo sa likod, bahagyang itinatago ang isang matagumpay na ngisi. Birong ba ito? Naguguluhang tanong ng isang babae. Nasa tamang pag-iisip ka ba?
Diego, hinintay ng kanyang boss. Higit kailanman, malamig niyang sagot. May karapatan akong maging masaya at gagamitin ko ito. Makakatanggap si Norma ng itinakda ng batas at maghihiwalay kami ng maayos. At ang batang babaeng iyan ang iyong bagong panakipbutas. Sumigaw ang isang kaibigan ni Norma. Itinuro si Sofia. Si Sofia ay isang kahangahangang babae. Naiintindihan niya ang kailangan ko. Bukas na sabi ni Diego. Hindi tulad ng ibang mga tao. Sapat na iyon. Dahan-dahang tumayo si Norma at maingat na kinuha ang mikropono mula sa nagulat niyang asawa. Salamat, Diego, sabi niya sa mahina, halos matamis na boses. Napakatapat. Tumahimik ang silid. Inaasahan ng lahat ang luha. Drama para tumakbo siya palabas. Alam ninyo, mga mahal na kaibigan. Patuloy ni Norma. Tama si Diego sa isang bagay. Sapat na ang mga kasinungalingan. At gusto ko rin magsalita ng katotohanan. Kumunot ang noo ni Diego. Hindi ito nasa kanyang script. Ang katotohanan ay, alam ko ang tungkol sa buong charade na ito sa loob ng 3 linggo. Alam ko tungkol kay Sofia, tungkol sa abogado na si Mendoza, na naroon sa sulok, at tungkol sa inyong mga plano na ipapirma sa akin ang pag-alis ng aking mga karapatan sa kondo. Si G. Mendoza ay namutla at sinubukang makalabas ng hindi napapansin. Ngunit hinintay siya ng mga galit na bisita. Norma, ano ang pinag-usapan mo? Sinubukang makisabad ni Diego. Nagumuho ang plano mo, mahal. Kita mo, sabi niya, hinila ang isang folder mula sa kanyang purse. Nagkamali ka ng maliit. Ang aming kondo ay hindi shared asset. Ito ay regalo mula sa aking mga magulang sa aking pangalan bago ang kasal. May dokumento ako mula sa abogado ng real estate. Humakbang pabalik si Diego. Hindi yan maaari. At higit pa, patuloy ni Norma, 3 linggo na ang nakalilipas. Nakatanggap ako ng pamana mula sa aking tiyahin Josefina sa Alemanya. Isang kondo sa Munich, isa pang luxury kondo sa Boracay, at higit sa 50 milyong piso sa cash. Ang katahimikan sa silid ay lubos. Kaya anong paghahati ng ari-arian ang pinag-uusapan mo? Makakatanggap ka ng kalahati ng cabin at kalahati ng iyong kotse. Ang lahat ng iba pa ay akin. Si Sofia laban sa dingding ay namutla. At ngayon ang masayang bahagi. Sabi ni Norma na may ngiti. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ng iyong matagumpay na lalaki sa maliit na dula na ito para sa publiko kong pagpapahiya? 2.25 milyong piso ng aming pinagsamang ipon. Nagsimulang magmurmor ang mga bisita sa galit. Ngunit hindi ako mapaghiganti. Patuloy ni Norma. Diego, malaya ka na. Dalhin ang iyong kahangahangang babae, tulad ng tawag mo sa kanya, at manirahan kahit saan mo gusto, huwag lang sa aking kondo. Hintayin mo, bulong ni Diego. Maaari nating pag-usapan ito. Walang pag-uusapan. Maghahain ako ng diborsyo bukas. Pwede nang umalis si Mendoza. Hindi ko na siya kailangan. Pagkatapos ay humarap siya sa mga bisita. Mga mahal na kaibigan, humihingi ako ng paumanhin sa pagsira ng inyong gabi. Ngunit minsan ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa mga itsura. Salamat sa pagpunta. Ngayon alam ninyo kung sino ang sino. Inilagay ni Norma ang mikropono sa mesa at lumakad patungo sa labasan. Sa likod niya, sumiklab ang isang eskandalo. Diego, ikaw ay isang ganap na manloloko. Sumigaw ang isang babae. Paano mo nagawa iyon sa iyong asawa? 25 taon at ginawa mo ito. Sinubukan ni Sofia na umalis ng hindi napapansin. Ngunit hinintay siya ng isang galit na grupo ng mga bisita. At ikaw, homewrecker. Akala mo madali ang pagnakaw ng asawa ng iba. Wala kang kahihiyan. Si Consuelo Pineda ay nagpunta mula sa mesa patungo sa mesa na sinusubukang magpaliwanag. Ngunit walang nakikinig. Samantala, lumabas si Norma ng restauran at huminga ng malamig na hangin ng gabi. Kalayaan. Huminto siya sa pinto at tumingin pabalik sa kaguluhan sa loob. Sa malalaking bintana, nakita niya ang bahay ng mga baha na itinayo ni Diego sa loob ng mga buwan na gumuho. Siya ay nasa gitna ng ballroom, namutla, naguguluhan, tulad ng isang aktor na nakalimutan ang kanyang mga linya. Ang mikropono ay nasa sahig, mga bisita ang sumisigaw sa paligid niya. Si G. Miguel Bautista, ang C. lumapit sa kanya. Diego Pineda, labis akong nadismaya sa iyo pagkatapos ng palabas na ito. Sa tingin ko kailangan nating repasuhin ang iyong posisyon sa kumpanya. Pero G. Bautista, hindi mo naiintindihan. Nautal si Diego. Hindi ito ang hitsura. Pinihit ni Norma ang lahat. Pinihit, sumabad si Marina, isa sa mga katrabaho ni Norma. Narinig natin ang lahat ng sinabi mo. 25 taon na tiniis ang isang walang kulay na babae. Hindi ka ba nahihiya? Sa isa pang sulok, iba ang eksena.
Si Sofia, na sa wakas ay napagtanto na ang kanyang pangarap na manirahan sa isang luxury condo ay tapos na. Itinulak ang kanyang daan sa mga galit na bisita. Hinawakan niya ang manggas ni Diego. Ano ang nangyayari? Nangako ka sa akin ng kondo. Nasaan ang pera na ibinigay mo sa akin para sa aming bagong buhay? SLA. Bulong ni Diego, kinakabahang tumingin sa paligid. Hindi rito. Bakit hindi rito? Sumigaw si Sofia, nagiging hysterical. 3 buwan akong naghintay. Sabi mo kami ay mamumuhay na parang mga hari pagkatapos ng diborsyo. At ngayon ano? Ang mga bisita ay humarap, kuryoso. Ang iba ay nagsisimula ng mag-record sa kanilang mga cellphone. Tigilan mo, hinintay ni Diego. Mag-uusap tayo mamaya. Ngunit naglabas si Sofia ng mapait. Halos hysterical na tawa. Pag-usapan ang ano? Wala kang kondo o pera. Niloko mo ako. Humarap siya sa mga bisita. Gusto ninyo bang malaman ang katotohanan? Ang matagumpay na lalaking ito ay nangako sa akin ng kayamanan sa loob ng 3 buwan. Binili niya ako ng alahas gamit ang pera ng kanyang asawa. Nangako siya sa akin ng malaking kondo sa sentro ng lungsod. Sof, tumahimik ka, sumigaw si Diego sa desperasyon. Ngunit huli na. At kumuha rin siya ng mga utang gamit ang kanilang pinagsamang assets bilang kolateral. Sabi niya, nadala. Akala niya hindi malalaman ng kanyang asawa. Kumuha siya ng 1 milyong piso mula sa BI at isa pang 750,000 piso mula sa Metroban. Ginastos niya ang lahat sa akin. Tahimik ang silid. Kahit si Norma ay hindi alam iyon. Si Consuelo Pineda, na sinubukang maging hindi kapansin-pansin, nagmadali patungo sa kanya. Anak, ano ang sinasabi ng babaeng ito? Anong mga utang? Anong pamana ni Norma? Mama, hindi ngayon ang oras. Bulong ni Diego. Hindi ang oras. Isinanla ko ang aking mansyon para bigyan ka ng pera para sa abogado. At ngayon ano? Paano ako magbabayad? Isa pang dagok. Kahit ang kanyang ina ay ngayon ay may utang dahil sa kanyang pakana. Hintayin mo, hintayin mo. Sumabad ang isang bisita. Naintindihan ko ba ng tama? Kayong 3 ang naglano na lokohin si Norma. Hindi, 3. 4. Iniksyon ni Sofia ng may lason. Ang abogado, si Mendoza, rin. Siya ang gagawa sa kanya na pumirma ng waiver sa kondo. Lahat ay humarap sa sulok kung saan nakaupo si Mendoza. Ngunit ang kanyang upuan ay walang laman. Ang abogado ay umalis na. Ahas. Sumigaw si Consuelo Pineda, sumugod kay Sofia. Kasalanan mo ito lahat. Dinadala mo ang aking anak sa kabaliwan. Kasalanan ko. Galit na sagot ni Sofia. Ang iyong anak ang nag-groom sa akin. Sabi niya tanga ang kanyang asawa, na madali siyang manipulahin. Pinaghiwalay sila ng mga lalaki, habang halos magkagulo. Napakawalang hiya, sabi ng isang babae ng malakas. Bautista, hindi ba nagtatrabaho si Norma para sa iyo? At siya ang pinakamahusay na controller na nagkaroon kami sa 15 taon. Matatag na sabi ng C. Pagkatapos ng sirko na ito, ang tanging gagawin ko ay itaas ang kanyang sahod. At ang lalaking ito, tiningnan niya si Diego na may paghamak. Dapat maghanap ng ibang trabaho. Sa reputasyong ito, hindi siya makakalayo. Si Diego ay nagpabalik-balik sa pagitan ng kanyang ina, kanyang kalaguyo, at mga galit na bisita na sinusubukang ayusin ang isang bagay. Mga tao, hindi ninyo naiintindihan, sumigaw siya. May karapatan akong maging masaya. 25 taon ay masyadong marami. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae, si Tita Clarita, tiyahin ni Norma. At naisip mo ba kung ano ang naramdaman niya na nabuhay ng 25 taon kasama ang isang egoista tulad mo? Tama si Tita Clarita. Sinusuportahan siya ng iba pang miyembro ng pamilya ni Norma. Napakawalang hiya. Mga tulad mo ay hindi kabilang sa aming pamilya. Mabuti na lang nalaman ni Norma sa tamang oras. Dagdag ng kanyang pinsan na si Dwayne. Kung hindi, patuloy mo siyang lolokohin sa buong buhay niya. Hoy, paano kung i-upload natin ito sa social media? Sabi ng isang batang bisita. Ipakita natin sa lahat kung sino itong si Pineda. Sumangayon ang iba. Kailangan nating i-trend ang #SilveAniversario-Traidor. Huwag, hintayin mo, hinintay ni Diego. Huwag ninyo itong gawin. Ito ang aking pribadong buhay. Pribado, tumawa si Sofia. Pinahiya mo ang iyong asawa sa harap ng 100 tao. At ngayon nag-alala ka sa privacy. Dahan-dahang nagsimulang umalis ang mga bisita. Una ang pamilya ni Norma, pagkatapos ang kanyang mga katrabaho, at pagkatapos ang kanilang mga kakilala. Habang umalis, ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang opinyon. Diego Pineda, sabi ng isang kasamahan habang papalabas.
Pagkatapos ng gabi na ito, huwag mo nang sabihing kilala mo ako. Kahihiyan para sa pamilya, bulong ng isang kapitbahay. At ngayon, paano niya haharapin ang mga tao? Basura ka, diretso ang isang lalaki habang dumadaan. Inilantad mo ang iyong asawa na parang biro sa harap ng lahat. Kalahating oras pagkatapos, ang mga pangunahing tauhan lamang ng drama ang natira sa ballroom. Si Diego, Consuelo, Sofia, at ilang waiter na kuryosong nanonood. Ngayon ano? Tanong ni Sofia, inaayos ang kanyang gusot na buhok. May pera ka pa ba, E? Saan galing? Reklamo niya. Ginastos ko ang lahat sa party, at sa mga regalo mo at sa mga utang. Sino ang magbabayad nito? Hindi ko alam. Baka ibenta ko ang kotse. Ang kotse? Mapait na tumawa si Sofia. Nababaliw ka na ba? Hindi yan makakabawi kahit ng utang. At ako, iniwan ko ang aking ex para sa iyo. Hindi ko alam. Ulit ni Diego. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Si Consuelo Pineda ay nakaupo na nakahawak ang mukha. At ano ang sasabihin ko kay Mendoza? Naniningil siya sa bawat konsultasyon. At isinanla ko pa ang aking bahay bilang kolateral. Mama, sabi ni Diego, lumapit sa kanya. Makakahanap tayo ng solusyon. Solusyon, itinaas niya ang mukha, pulang-pula ang mga mata. Sa aking 70s, walang bahay ako dahil sa iyong katangahan. Pagkatapos ay tumayo si Sofia, inayos ang kanyang purse, at sinabi, alam mo ba, alis na ako. Kayong dalawa ay ganap na walang silbi. Huwag mo na akong tawagan ulit. At ang pera na utang mo sa akin sa nakalipas na 3 buwan, kalimutan mo na. Ituring mo itong bayad para sa aral ng buhay na ito. Huminto siya sa pinto at humarap. Ang iyong asawa ay isang matapang na babae. Sayang at ngayon ko lang nakilala ang tunay na siya. Sila ang mga babaeng karapat-dapat sa respeto. Umalis siya. Ang tunog ng kanyang takong ay matalim na umalingaw-ngaw. Si Diego at ang kanyang ina ay naiwan mag-isa sa ballroom sa gitna ng mga kalahating kain, na pinggan at natapon na baso. Mahinang sabi ni Consuelo. Paano kung hindi pa huli? Paano kung puntahan natin si Norma at humingi ng kapatawaran? Umiling si Diego. Huli na, Mama. Nakita mo ang mukha niya. Hindi niya kami kailanman patatawarin. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Ulit niya sa pangatlong pagkakataon. Sumpa ko, hindi ko alam. Samantala, nasa taxi si Norma pabalik sa kondo na pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang purse, dala niya ang mga titulo sa 3 ari-arian at isang bank statement na nagpapakita ng higit sa 50 milyong piso. Ang driver, isang matandang lalaki, tiningnan siya sa rearview mirror. Magandang gabi, di ba? Sabi ni Norma, ngumiti. Napakaganda. Maaari mong sabihin na binago nito ang aking buhay. Mabuti iyon. Ang ilang araw ay nagbabago lang ng lahat. Eksakto, sagot niya. Nagbago ang lahat. At sa katunayan, nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. 3 buwan pagkatapos, nasa korte si Norma na pinapanood ang buhay ng lalaking 25 taon niyang asawa na gumuho. Si Diego ay mukhang 10 taon na mas matanda. May uban, pagod ang mukha. Murang sweet sa halip na ang kanyang karaniwang mamahalin. Ang hukom, isang matandang babae na may salamin. Maingat na sinuri ang mga dokumento. Sige, sabi niya sa wakas. Ang korte ay nagpapasya ng mga sumusunod. Ang kondo sa Timog Avenue sa Quezon City ay hiwalay na premarital na ari-arian ni GNG. Norma Santos at hindi sakop ng paghahati. Nagpanik si Diego. Ang kanyang abogado, hindi na si Mendoza, kundi isang batang public defender, nagtaas lang ng kamay. Ang ari-arian ng cabin ay itinuturing na marital property at hinati sa kalahati. Ganoon din ang Lexus YES 300 na kotse. Kagalang-galang, tumayo ang abogado ni Diego. Ang aking kliyente ay gumamit ng kotseng iyon para sa trabaho. Tinanggihan. Tuyo ang sagot ng hukom. Ang kotse ay binili gamit ang common marital funds. Walang sinabi si Norma. Ang kanyang kaibigan at abogado na si Aida ay ngumiti ng hindi kapansin-pansin. Lahat ay ayon sa plano. Higit pa rito, patuloy ng hukom, napatunayan na si Diego Pineda ay nagtago ng malalaking utang mula sa kanyang asawa. Isang 1 milyong pisong utang sa BI, isang 750,000 pisong utang sa Metrobank, at isang 400,000 pisong mabilis na utang. Ang kabuuang utang ay 2.15 milyong piso. Ngunit iyon ay kanyang personal na utang. Protesta ng batang abogado. Ayon sa Family Code Section 30, kalmadong sagot ng hukom. Ang mga utang na natamo sa panahon ng kasal ay responsibilidad ng parehong partido. Gayunpaman,
Dahil ang pera ay hindi ginamit para sa kapakanan ng pamilya, kundi para sa personal na mga gawain ng petitioner, siya ang magiging solong responsible para sa kanilang pagbabayad. Lalo pang namutla si Diego. 2.15 milyong piso sa utang. At lahat iyon ay kanya. Ang korte na ito ay solemn na nagpapasya. Pagtatapos ng hukom, nabuwagin ang kasal sa pagitan ni Diego Pineda at Norma Santos. Ang nasasakdal ay pananatilihin ang kondo at lahat ng bank account. Ang nagsasakdal ay tatanggap ng kalahati ng halaga ng cabin at kalahati ng halaga ng kotse. Walang alimony na itatalaga dahil walang menor de edad na anak. Ang pagtama ng martilyo ng hukom ay nagmarka ng katapusan ng 25 taon ng kasal. Paglabas ng korte, naramdaman ni Norma ang kakaibang kapayapaan, na parang sa wakas ay natanggal ang isang malaking pabigat sa kanyang dibdib. Norma! Sigaw ni Diego. Hintayin mo. Humarap siya. Ang kanyang dating asawa ay nakatayo sa hagdan. Hawak ang isang folder ng mga dokumento. Ano pa ang gusto mong sabihin? Patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Isa akong makasarili at hangal na tao. Hindi mo deserve ang ginawa ko sa iyo. Tinitigan siya ni Norma ng matagal. Totoong pagsisisi ba iyon? O gusto lang niyang makonsensya siya? Diego, kalmado niyang sabi, hindi ako may galit. Magkaiba lang talaga tayo ng tao. Gusto mo ng madaling buhay sa kapinsalaan ng iba. Sanay naman akong ipaglaban ang akin. Pwede ba tayong magkita paminsan-minsan bilang magkaibigan? Hindi. Malambot pero matatag na sagot ni Norma. Pasensya na, pero hindi. Mas mabuti na maghiwalay na lang tayo ng landas. Humarap siya at naglakad patungo sa kanyang bagong eleganteng Audi na binili niya gamit ang bahagi ng pamana mula sa Alemanya. Patuloy ang buhay at lahat ay nakatanggap ng nararapat sa kanila. Isang buwan pagkatapos ng diborsyo, nawalan ng trabaho si Diego. Naging viral ang video ng anibersaryo sa social media at ayaw na ng ng kumpanya niya na makisama pa sa eskandalo. Diego Pineda, sabi ng kanyang boss sa huling araw niya, hindi ko kayang panatilihin sa team ko ang isang taong gumawa ng ganoong pampublikong kahihiyan. Pero magaling akong profesional. Marahil, pero wasak na ang reputasyon mo. Pasensya na. Mahirap maghanap ng bagong trabaho. Kilala siya ng lahat. Hanggang ngayon ay trending pa rin ang #SilveAnibersaryo Traidor. Walang gustong kumuha ng ganoong klase ng tao. Napilitan siyang maging grab driver gamit ang lumang Toyota Camry na binili niya pabalik kay Norma sa halagang 750,000 piso lang, kalahati ng halaga. Nakatira na siya ngayon kasama ang kanyang ina sa isang maliit na one-bedroom apartment sa labas ng Metro Manila. Ibinenta ni Consuelo ang kanilang mansyon para mabayaran ang mga utang at bumili ng mas mura at maliit. Sabi ni Consuelo sa kanya isang gabi habang tinitingnan ang mga basag na pader. Hindi ba't nakinig ka na lang sana sa akin? Hindi ka na sana nakisama kay Sofia? Huli na, mama. Sagot ni Diego habang binibilang ang kita niya sa buong araw. Huli na para pagsisihan. At si Sofia, mas maayos pa nga ang lagay niya. 2 buwan pagkatapos ng eskandalo, nagpakasal siya sa isang 50 anyos na negosyanteng may chain ng restaurant. Mayaman, bagamat hindi masyadong matalino. Naniwala siya sa buong kwento ni Sofia tungkol sa toxic relationship sa isang may asawang lalaki. Ang laawan ng kasal na inupload ni Sofia ay puno ng mamahaling bulaklak at gintong alahas. Caption: Sa wakas nakita ko na ang tunay na pag-ibig, #happy #new life. Nakita ni Diego ang mga litrato at napangiti ng mapait. Nakuha ni Sofia ang gusto niya, isang mayamang asawa. Hindi lang siya ang napili. Samantala, ganap na ibang buhay ang tinatamasa ni Norma. Lumipat na siya sa investment condo ni Tiyahin Josefina sa Boracay. Malawak, puno ng liwanag, may tanaw ng dagat, tunay na paraiso sa gitna ng lungsod. Ayaw na niyang maging accountant. Gamit ang pamana, nagbukas siya ng maliit na publishing house na nagpo-focus sa pagsasalin ng mga klasikong European literature sa Filipino at iba pang wika. Pangarap niya ito mula pa noong kolehiyo. Norma Santos, sabi ni G. Bautista nang magbitiw siya, ayaw naming umalis ka. Sigurado ka bang hindi mo na ito pag-iisipan? Salamat po, ngiti niya. Pero natagpuan ko na talaga ang passion ko. Magbubukas ako ng maliit na publishing house, mga aklat ang focus ko. Well, good luck. At alam mo ba, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa ex mo, maraming babae sa opisina ang humahanga sa'yo. Dapat talaga ipaglaban ng babae ang sarili niya. Isang gabi, dumalaw si Aida. Mukha kang kontento na kontento. Sabi niya habang tinitingnan ang maaliwalas na sala. Nakaramdam ka ba ng paghihiganti? Alam mo, sagot ni Norma nang may malalim na pag-iisip. Hindi ako nakaramdam ng ganti. Nakaramdam ako ng ginhawa.
Hindi yon paghihiganti. Depensa ko lang sa karapatan ko. Ang katotohanan ay laging nananalo, kahit matagal minsan. Uminom sila ng tsaa sa balkonahe. Pinapanood ang mga ilaw ng dagat at ng lungsod. Nagsisisi ka ba sa 25 taon na iyon? Hindi. Umiling si Norma. Ang 25 taon na iyon ay nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay. Umasa lang sa sarili ko, at pahalagahan ang katapatan higit sa lahat. Ang publishing house niya ay may 5 empleyado na, mga batang mahuhusay na tagasalin. Naglalabas sila ng magagandang aklat sa maliit na edisyon, para sa mga tunay na mahilig sa panitikan. Norma, sabi isang araw ng kanyang editor na si Anna, napaka-espesyal ng kwento mo. Sinabi ng mama ko na naroon siya sa anibersaryo mo. Nagtatrabaho siya sa dating boss ng ex mo. Sabi niya, kakaunti lang ang babaeng katulad mo. Hindi ko itinuturing na malakas ako, sagot ni Norma. Nagdesisyon lang akong hindi na maging biktima. 1 taon pagkatapos, may dumating na liham mula kay Diego. Norma, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Gusto ko lang sabihing naiintindihan ko na. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Nawala kita dahil hangal at sakim ako. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Alam kong hindi ko deserve. Gusto ko lang malaman mo. Karapat-dapat ka sa pinakamabuti sa mundo. Maging masaya ka. Diego. Binasa ni Norma ang liham at inilagay sa drawer. Walang galit, walang lungkot, isang alaala na lang ng nakaraang buhay. Nang gabing iyon, lumabas siya sa teres na may tasa ng kape. Kumikinang ang Boracay sa mga ilaw. Malayo ang tunog ng musika. Amoy summer flowers ang hangin. Malaya na siya. Mayaman. Malaya sa pananalapi. Ginagawa ang bagay na mahal niya. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, tunay siyang masaya. Sa kabilang dako ng lungsod, nagmamaneho si Diego ng kanyang lumang Toyota. Naghahatid ng mga pasahero. Iniisip kung paano nawala ang lahat sa isang gabi lang. Ang katotohanan ay laging nananalo sa kasinungalingan. Kahit minsan ay matagal bago dumating. Gusto mo ba ng kwentong ito? At saang lungsod ka nakikinig ngayon? Magkita tayo sa comment section. Kung nagustuhan mo, pwede mo akong suportahan sa pamamagitan ng super thanks para makapaglabas pa ako ng mga ganitong kwento. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Excited na akong basahin ang mga komento ninyo. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong life stories na talagang inirerekomenda ko. Marami pang kwento sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na kwento ng buhay. With love and respect.